Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, broadcaster vlogger from Albay, Bicol Region. So pag-usapan natin yung cabinet revamp po ng ating Pangulo kasi sabi ng mga kampo ni Digo, ang dapat niyang mag-resign si Marcos Jr. mismo. Para to make over po si Sara Duterte at magpiesta na naman kayo sa pundo ng gobyerno. Huwag kami Michel Dea at Vic Rodriguez. Yan po yung sabi nila. Sa totoo lang, tuwang-tuwa nga po yung mga businessmen natin. A big welcome para po sa kanila. Yung ginagawang cabinet revamp ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mamay ibigay ko po sa inyo yung mga kwentong yan. Saka may bagong development sa mga beneficiaries ni Sara Duterte sa confidential funds. Pati kapangalan po ni Marian Rivera, tapos ni Chel Jokno, tumanggap ng libo-libong 100,000 and 120,000 respectively na confidential funds po. Matindi ang salamangka. Kaya sabi ng isang congressman, mahirapan na niya si Sara i-defend yung kanyang sarili sa impeachment trial sa lakas ng mga ebidensya. But anyway, before natin pag-usapan mga kababayan, dito muna tayo sa ating joke time para bawas stress po sa mga controversies sa politika mga kababayan. Padala ni Lens Tijero. Kwento ito ng payabangan, palakihan po ng bahay, nagkikwentuhan, yung magbarkada pong si Pedro at si Barok. Sabi ni Pedro, alam mo pare, yung bahay namin, napakalaki niya. Ang lawak niya. Pati compound namin niya, malawak. Sa katunayan, yung kumpari ko, pumasok ng bahay namin. Lunes nang pumasok siya sa bahay. Linggo na nang lumabas. Matindi. Linggo na niya, sabi ni Barok, maliitan niya. yung bahay niya ninyo, maliit. Mas malaki yung sa kumpari ko. Kasi yung bahay ng kumpari ko, pumasok siya noong March 2025. Ang kwentuhan niya sa akin, 2035 pa yung labas niya. Grabe naman niya kalaki ng bahay. Saan ba niya yan? Sobrang laki. Inabot ng taon, 10 years, bago makalabas, sabi ni Barok. Sa munti. Sentensyado pala po ng 10 years. Sa bagay, malaki din naman talaga po ang munti. Joke man lang po, pamatik na, 200 pesos. Padala na lang po ninyo yung GCash number ninyo. Kasali ka na rin sa ating monthly draw. Pag nabonot yung entry mo, 5,000 pesos po yung cash prize. Pag hindi, kasali ka pa rin sa ating grand draw. Sa December po, 10,000 pesos ang cash prize. Ito na siya. O yung mga gustong sumali po sa ating joke time portion, mag-message lang po kayo sa Dante Maravillas sa vlog o kung hindi sa aking Facebook account, Dante Maravillas. Basta't wala pong walang censored at yung mga jokes na hindi nakakayaki-yaki. Minsan hindi pwede po kasi baka hindi na makakain yung mga nakapanood. Kasi yung kwento, yak! Tama ba? Yung mga joke po na tulad ng mga joke ni Dolphy at ni Panchito, di ba? Hindi bastos, hindi censored, pero masaya. Tama ba? Balikan natin yung ating kwento kasi yung mga aso ni Digong, isa-isa na pong nagsasalita. Nakisawsaw dito mga kababayan sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-submit ng courtesy resignation yung kanyang mga gabinete para maayos yung serbisyo para sa ating mga mamamayang Pilipino. Kasi sabi ng ating Pangulo, I have to recognize niya, I have to admit na with the results ng election po, midterm election, hindi natutuwa yung ating mga mamamayan. Sabi po ni Vic Rodriguez, kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo,
ng mga kalihim ng iba't ibang departamento. Ang problema, ikaw mismo. Gigil na gigil si Vic Rodriguez kasi siya yung isa sa mga nauna na sinibak. Masyadong ampalaya po. At gusto sanang rumisbak si Atty. Vic Rodriguez sa pamamagitan ng pagtakbo. Ang akala niya, iboboto siya. Wala eh. Napakalayo, mga kababayan. Ilan lang yung nakumbinsi ni Vic Rodriguez. Painful defeat. Yung kanyang dinanas, mga kababayan. Kaya dumaldal na naman. Kaya sabi ng nag-react, kawawa naman si Atty. Vic. Napaka-bitter, natanggal na sa gabinete, natalo pa sa eleksyon. Napakasakit, Kuya Eddie. Gusto mandamay, mga kababayan, para tumablaman lang sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Buti nga yung ating Pangulo, hindi siya nagsasalita tungkol doon sa rason kung bakit siya sinibak. Diba? Pero si Vic Rodriguez, daldal ng daldal kung ano-anong inaakusa sa ating Pangulong Bongbong. Diba? O, ganun din, mga kababayan, si Mijaldea. And sabi niya, Mijaldea on cabinet revamp. It's the leader who should resign. In your dreams. Para ano? Para umupo si Sara Duterte at magpiesta sa pundo ng ating gobyerno. Kaya nga siya inimpeach ng Kongreso kasi unfit, mga kababayan, na mag-occupy ng anumang posisyon sa gobyerno. And we are hoping, mga kababayan, na magiging objective and evidence-based ang magiging desisyon ng ating mga senator judges. Sabagay, mahirapan, mga kababayan, yung mga senator judges talaga na i-acquit si Sara Duterte sa lakas ng mga ebidensya laban sa kanya. Mamaya ibigay ko po sa inyo. Dito muna tayo sa sinabi ni Mijaldea. Bakit ba yun sinabi ni Mijaldea? Masakit ang loob niya kasi yung kanyang barkada na si Digong diniliver po ng ating Pangulo through Interpol sa Dahig. Buti nga po, mga kababayan, binibigyan si Digong ng pagkakataon to defend himself. Binibigyan ng due process. So anong problema ninyo? Di ba? Ito yung sinasabi natin, mga kababayan. Masyado silang pabiktim, pero sila ang totoong ng biktima. Tama po? Biniktima nila thousands of Filipinos doon sa war on drugs. Na based sa data, mga kababayan, the first 3 years na pinagyayabang ni Digong, 14 billion lang yung kanyang nakumpiska. 14 billion worth ng illegal drugs. Whereas sa first 3 years ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 43 billion po worth of seizure ng mga illegal drugs. Hindi po mga lahati, triple pagdating po sa paglaban sa droga. Kaya galit na galit sila kasi napapahiya yung previous administration. Ang yayabang kasi po, masyado lang mayabang, masyadong masalita, wala sa gawa. Yan po ang patunay. Napakalayo. 14.3 billion ang nakumpiska during the Duterte administration o halaga ng nasabing illegal na droga mula July 1, 2016 to May 17, 2019. Yung ating Pangulo mula July 22 to May 17, the same period, 43.8 billion worth ng droga yung nakumpiska po ng administrasyon. Bloodless pa po. You see? O ngayon, as a result ng bloody war on drugs ni Digong, ayun, naharap siya sa kasong crimes against humanity. Kasi more than 30,000 po yung mga namatay during his administration. Kaya masamang-masama ang kalooban, mga kababayan, ni Mijaldea. At ngayon, ganon din si Vic Rodriguez kasi sinibak siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man po yung resignation. Diba? Sasabihin ninyo, ang dapat mag-resign yung ating Pangulo kasi yung Pangulo mismo ang problema. Baliktad po, ang problema ng bansa yung nanggugulo. Yan ang sabi ng ating mga negosyante. Welcome na welcome sa ating mga negosyante yung cabinet revamp ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
Suportado po nila. These groups back economic team amid cabinet revamp. Yan market watches as economic team likely stays amid cabinet reset. Bakit kasi anya Mr. Maravillas? Kailangan lahat mag-submit ng courtesy resignation. Purging po ito sa members ng cabinet ng ating Pangulo kasi yung iba hindi man supportive masyado. Bakit po? Ang iba kasi sa mga nasa official family until today ng ating Pangulo, ang iba mga tao panigdigong. So kailangan ng purging. Mga tao ni Sara Duterte. Nakita ninyo yung strategy. Kaya galit sila. Yan ang mga sources po sigurado ng mga intriga sa gobyerno. Yung puting ahas ni Marlica. Kilalang kilala na po kayo. Pinagbibigyan sana kayo. Kasi party kayo dati ng Uniteam. O ngayon, ang ginagawa ng iba, pananabutahe. Pinamaliit ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos o pinag-resign niya lahat para after thorough evaluation, mga kababayan, kung sino talaga yung nagpe-perform at loyal sa ating Pangulo at kaayon sa mga visions ng ating Pangulo para sa bagong Pilipinas, yun po ang matitira. I-retain. And I think kasama dito sa mga i-retain sa paniwala ng iba, yung economic team ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi maganda naman po yung performance nila. Pero nilahat na po, lahat niya mag-tender ng resignation. Kasama nga po si Executive Secretary, the Little President, si Bersamin, saka yung SAP, si Lagdameo. Ito yung malaking campaign contribution sa ating Pangulo, si Lagdameo. Nagsabit din po ng resignation. O tingnan natin kung mariretain sila o may bago mga kababayan na mga personalities na magiging katuwang ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagtupad ng kanyang mga campaign promises sa ating mga mamamayan. Buti nga, ganun ang ugali ng ating Pangulo. Nire-recognize ang damdamin ng mga tao. You see, pagkatapos minamasama ninyo, sabi ni Mijaldea, tapos ni Vic Rodriguez, dapat mag-resign yung ating Pangulo kasi siya mismo ang problema. Kayo ang problema. Kaya nga tinanggal kayo. Di ba? Si Sara ang problema. Kaya nga in-impeach. Ang daming ginawang kaguluhan sa ating gobyerno. Tapos sinisulduhan mga kababayan from the taxes of the Filipino people. Loging-logi yung ating mga mamamayan. Tapos yung gusto ninyong ipalit. Kasi siya yung vice presidente. Kaya gusto ninyo mag-resign yung ating Pangulo. Huwag kami Mijaldea. Asikusuhin mo dyan ang defense ni Digong sa dahig. Huwag nang makisawsaw dito. Yung panahon ninyo lumipas na po. Ito yung reaction po ng Makati Business Club. Sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, the influential Makati Business Club has called for President Marcos to keep his economic managers and other efficient department heads. MBC officials believe most of the current cabinet should stay, citing strong performance in acting policies and bolster the economy. Gumanda na po yung economy ng ating bansa. Tingnan ninyo itong ipakita ko sa inyo ang report ng Brigada News FM. Brigada. Ano sabi dyan? Philippines to explode with middle-class millionaires by 2030 as HSBC unveils shocking growth forecast for Asia's rising star. Kaya pilit ninyong sinisiraan po ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang tawag na ngayon sa ating bansa, sa kanyang administrasyon, rising star of Asia. O diba? Kasi kung tuloy-tuloy ang pagtagumpay ng ating Pangulo, na isaayos po ang bagong Pilipinas, wala na kayong pagkakataon na makabalik pa. Tama? Kung sino yung endorse ng ating Pangulo for president sa 2028, yun po ang mananalo. Kaya lagi ninyong sinisiraan yung si Martin Romualdez, target ni Sara Duterte sa paninira. Galit na galit siya. Si Martin, tutok na tutok lang sa pagtrabaho. Ito po ang magandang balita galing sa Brigada News FM.
SHBC Philippines remains bullish in the country's economic trajectory, projecting the Philippines to become one of Asia's fastest growing economies by 2025. The bank emphasized stronger domestic consumption, a youthful workforce, and a rising middle class as the key factors behind the upbeat forecast. Pramos Rajendran, head of the International Wealth and Premier at HSBC Philippines, made the statement during a media briefing held at the Shangri-La at the Fort in Bonifacio Global City noong Tuesday. Sabi po ni Rajendran, the country's first quarter gross domestic product or GDP grew by 5.4%, slightly below expectation niya. However, he affirmed that the HSBC's house view maintains a full-year gross projection of 5.6% compared to most Asian markets. He said this makes the Philippines one of the region's top economic performers. HSBC also projected significant growth in the country's middle and affluent classes. Rajendran said the number of Filipinos holding assets worth over $250,000 could double by 2030. Meaning, yung mga middle class millionaires, dadami po. It will double by 2030. Di ba, mga kababayan? Anong ibig sabihin? Magaling yung mga economic managers ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa tingin po ng mga negosyante, Makati Business Club, kasi magaling naman yung mga economic managers, baka ma-retain po ang karamihan po sa kanila. Di ba? At itong ginawa, mga kababayan, na revamp ng ating Pangulo, pina-resign lahat para magkaroon siya po ng free hand na pumili ng magiging mga alter ego niya. Kasi yung ibang alter ego niya, ang loyalty, mga kababayan, kay Digong pa. Yung party pa ng Uniteam, yung Uniteam po, wala na. Di ba? Yung ka-Uniteam po, malamang sa lakas ng ebidensya, yung dating ka-Uniteam, mag-convict po dahil sa kanya pong maling kagagawan, maling gawain po. Kaya huwag kami, Mijaldea and Vic Rodriguez, nangangarap lang kayo ng gising na malabo na matupad yung inyong mga pangarap. And sabi ni Vic Rodriguez, the first 3 years ni PBBM is a failure. Masama ang lagay ng ating bansa sa failure ng Marcos administration. Ang masama po ang lagay, yung utak ninyo. Masama na ang lagay kasi puro kadiliman ang inyong nakikita. Kasi sumama kasi kayo sa team kadiliman. Ano man makikita mong liwanag ng kasama mo, mahilig magmura, mahilig magbanta, mahilig manira. Team kadiliman nga po at nasangkot sa kung ano-anong mga problema sa buhay na sila man lang ang may kagagawan. Kaya nga dito sa impeachment, malabo po sa paningin ng isang member ng Congress na magiging parte ng prosecution, House panel, House prosecutor, malabo ang kapalaran ni Sara Duterte na siya ma-acquit sa lakas, mga kababayan, ng ebidensya. Lumintaw na naman po yung mga karagdagang mga pangalan na naging beneficiary po ng confidential funds ni Sara Duterte. Ito yung sabi dito ni Igan. Kapangalan ni na Marian Rivera, Cheljukno sa spy fund ni BP Sara. Sabi dito sa column sa Tonight ni Igan, sumusuporta ka sa korap, tapos magtataka ka kung bakit hindi ginagamit ang buwis mo para linisin ang umaapaw na kanal ninyo. Tama. Sabi dito sa column ni Igan, natisod ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang isang acknowledgement receipt mula sa DepEd na naisumiti sa Commission on Audit. Makikita sa resibo na ang nakalagdang pangalan ay isang Marian Rivera ng taga San Fernando. Nadawit pa si Marian Rivera. Walang kaalam-alam si Marian Rivera, mga kababayan, kasi kilalang pangalan.
Yun na lang ang naisip ng mga staff ni Sara Duterte na mailagay sa acknowledgement receipt para i-justify po yung paggastos ng pondo. Mahirapan talaga po na ma-justify ito ni Sara Duterte at saka ng defense counsels niya. Ito ay may pitsang March 8, 2023 at tumanggap siya umano ng 100,000 pesos para sa transport rental expenses. Matindi po, napakamahal ng transport expenses. Saan kaya pumunta? Bakit ganon kalaki ng transport rental expenses? Ito ay ilan lamang sa mga umano'y pangalan ng mga nakakuha ng confidential funds ni BP Sara kung saan nauna nang lumabas sa Quadcom hearing ang iba't ibang pangalan ng chichirya, kilalang lugar at branded products. So dito natin maintindihan kung bakit galit na galit mga kababayan si Sara Duterte sa ating mga congressmen, lalo na kay Martin Romualdez. Kasi sa paniwala ni Sara Duterte, inutusan yung mga congressmen para kalkalin yung mga anomalya niya. May oversight power po ang Congress, the power of the purse. May karapatan sila na bulat-latin kung paano ginagastos ang pondo ng gobyerno. Minamasama ni Sara Duterte. Kung wala sana na mga ganitong mga kaduda-duda na paggamit ng pondo, di wala sana siyang problema. Ngayon, hindi man niya naipaliwanag doon sa investigasyon ng Congress, kaya po siya na-impeach. You see? May public accountability po tayo pag ikaw ay isang public official. Hindi pwedeng yung gusto mo lang kung paano mo gastusin yung pundo ng bayan. May mga regulations na dapat sundin. Di ba pa? Sabi dito sa column ni Igan, ito ay ilan lamang sa mga umano'y pangalan ng mga nakakuha ng confidential funds ni BP Sara kung saan nauna nang lumabas sa Quadcom hearing ang ibang mga pangalan ng chichirya at kilalang lugar at branded products. Nauna nang pinaliwanag ni BP Sara na ang paggamit ng aliases ay proteksyon sa totoong pagkakakilanlan ng mga taong nakatanggap ng confidential funds. Malinaw na palusot lang. Para ma-justify po yung paglunok. Di ba? O ngayon, makita natin. Panonoorin niya ng milyon-milyon mga Filipino. Iko-cross-examine yung mga witnesses. At malamang pati si Sara Duterte. Baka mapaihi po si Sara pag cross-examine po. Di ba? Yung sinasabi niyang blood bath, baka siya yung maligo sa ihi. Ano ba po? Yes, sabi ni Iga, nilinaw ng aking source na ginamit lamang ang pangalan ng kapuso actress na si Marian Rivera. Naku po, mapapamura talaga si Teacher Emmy ang karakter ni Marian sa pelikulang Baluta. Napanood ko yun. Maganda yung pelikula ni Marian Rivera. Yung Baluta, talagang pinunodiksyonan niya. Tapos sinurinder niya dun sa isa pang kandidato. Yun pala, parehas corrupt. Tinaya ba niya yung buhay niya, mga kababayan? Ang akala niya, magiging kakampi niya yung isang politiko. Yun pala, parehas, buhaya. You see? Sabi dito, ilan pa sa mga pangalan na lumitaw ay isang Jose Jokno Jr. na kapangalan ni Akbayan Representative Jose Manuel Chel Jokno Jr. na umano'y nakatanggap ng 120,000 pesos. In-invite pa naman, mga kababayan, ni Speaker Martin Romualdez na sumama sa prosecution panel ng House, si Chel Jokno. Pati pangalan niya nasama sa beneficiaries ng confidential funds. Tapos, kaabang-abang, paano ito didipinsa ni BP Sara impeachment? Didipinsa ni BP Sara sa impeachment court sa Hulyo. Walang personalan, sabi ni Igan. Wala man talagang personalan dapat. Kaya lang pinipersonal masyado ni Sara Duterte, yung ating Pangulong Bongbong, at saka si Martin Romualdez. Public accountability po. Pagkatapos sabi ng mga kalyado, gustuhan niya makipag-reconcile si PBBM sa kondisyonan niya na pauwiin si
ibalikan niya dito si Digong sa Pilipinas, sabi ni Bato at saka ni Bongo. May ganon. Huwag na lang makipag-reconcile kung ganon ang kondisyon. Di ba? Anyway, nasagot na yan ng Palasyo Malacanang. Never yun papatulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito, ang sabi dito sa report ng Politico News, malakas ang ebidensya. Acquitted of Sara Duterte in impeachment trial, hard to justify, sabi po ni Zamora. Si San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, said that the House Prosecution Panel niya has strong evidence that would make it difficult for the senator judges to acquit Vice President Sara Duterte in the impeachment case. Kaya si Amy Marcos po, si Bato de la Rosa, si Bongo at si Bato, ang pwede nilang gawin, mag-inhibit na lang siguro. Kasi nag-declare na sila ng support kasama si Camille Villar, nagpa-endorse pa kay Sara Duterte. Alam nila na si Sara Duterte may kasong impeachment. At sila pag nanalo na nga, uupo sila na senator judges. Kung may delikadesa sila, may hiya pa silang natitira, dapat mag-inhibit sila. Di ba po, mga kababayan? Huwag na silang mag-participate sa impeachment trial. Kasi alam na yung mga biases nila. Pero halimbawa, mga kababayan, talagang pakapala na ng muka. Sabi ko nga po, ang ultimate judge will be the Filipino people. Kasi pag nakita ng mga mamamayang Filipino, public trial po ito. I mean, covered by mainstream and social media. Nakikita ng mga mamamayang Filipino. Kaya tama, talagang mahirapan sila unless mamimikit sila mga kababayan sa lakas ng ebidensya, ignore nila lahat. Pag ginawa nila yon, talagang sinira na nila yung kanilang pagkatao at politika. Di ba pa? It is political suicide on the part of senator judges. Pag nakita po na i-present ng prosecution ang napakalakas na ebidensya to convict Sara Duterte. Pero despite that, inacquit pa rin nila. Tama po? Kaya tingin natin, majority sa ating mga senator judges, mag-iisip din yan. And I think ibabase nila sa lakas ng ebidensya o sa hina ng ebidensya to acquit and to convict. So sabi po ni Zamora, okay, so I understand that there appear to be a lot of pro-Duterte senators, but the prosecution is prepared and we have evidence to support the different articles of impeachment. So I hope that when we present the articles to the public, makikita po ng senators and the public as well that the pieces of evidence that we have are sufficient to convict the Vice President, sabi po ni Zamora. The House prosecution needs 2/3 or 16 of the 24 senators to favor the case in order to convict Duterte. So, 16 po. Pero mag-iba po yung number in case si Bato at saka si Bongo, mga kababayan, mai-deliver na padahig. Baka nga kasama pa si Sara Duterte. Kasi yung mga pangalan nila kasama po doon sa inasunto po sa ICC, sa Crimes Against Humanity. Hindi natin alam. Baka before pa magsimula ang actual trial or during the trial, mga kababayan, itong si Bongo at saka si Bato, iatid na rin po ng Interpol through General Torre sa dahig para makasama po ni Digong. Di natin alam. So pag nagkaganon, mababawasan yung ating mga senator judges, pati yung 2/3. 2/3 na ng 22. Dindinin na natin alam, baka yung ating Pangulong Bongbong Marcos may i-appoint na sitting senator tulad ni Angara noon, i-appoint as member of the cabinet. So lalo pang mababawasan yung mga senator judges. Tama po. Yes, sabi ni Zamora, I think it will be difficult to acquit the Vice President in view of the numerous pieces of evidence that we have. Kumbaga, yung senators for us, sila yung haharap sa public kapag nag-acquit sila sa dami ng ebidensya na nakalap na namin. So sabi niya, so yes, we understand that based on partisan politics, maybe the Vice President has support of a lot of senators and that's what is coming out in the media now. Maybe some are tallying the numbers, but we hope that everyone will see the evidence
that we have in the prosecution, sabi po ni Zamora. So yung presentation po ng articles of impeachment sa June 2 na po. 7 articles of impeachment, mga kababayan. Ayan o. Number 1 article, conspiracy to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Ang ebidensya, mga kababayan, na no joke, recorded po. Certified na ng NBI, ng PNP, authentic. Mula mismo sa bibig ni Sara Duterte ang ebidensya. So, kahit alin sa 7 na articles of impeachment, kahit isa lang ang mapatunayan dyan, convicted si Sara Duterte. Tingin ninyo, makalusot si Sara Duterte po sa first article of impeachment, yung pagbabanta niyang i-assassinate yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at si Martin, ang ebidensya mula mismo sa kanya. Siya yung nagbigay ng ebidensya. At kinonfirm niya pa niya na no joke. Ipinasubo ni Sara yung sarili niya. Kaya yung sinasabi ni Vic Rodriguez na ang dapat mag-resign, yung ating Pangulo, kasi ang problema ng bansa, siya mismo, ito ang malinaw na problema ng bansa. Lalo pa pag hindi siya na-convict maging presidente. Yan ang nakakatakot. Ang maupo ang tulad ni Sara na tulad ng kanyang tatay, may criminal mind. Di ba? Imagine, presidente, speaker of the house, tapos first lady po, nagawa niyang pagbantaan in public pa. Kaya yung mag-acquit na senador po, baka kailangan ipa-check up natin sa Mandaluyong, sa mental hospital. Di ba? Inapakalinaw po. Yung number 2 po na articles of impeachment, malversation of 612.5 million pesos in confidential funds with questionable liquidation documents. Sa 1-2 po, 1-2 pa lang na articles of impeachment, mamimilipit na dito si Sara Duterte. Yung sinasabi niyang bloodbath, siya po yung maliligo niyan sa lakas ng mga ebidensya na nakalkal po ng prosecution. Ang ebidensya po na nakalkal ng prosecution, galing mismo sa kanya, galing kay Sara Duterte mismo. Ang nag-furnish ng ebidensya, yung kanyang mga staff, sinabit po sa Congress yung ebidensya. Ito pa, bribery and corruption in the DepEd during Duterte's tenure. Handing out cash to former DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado, head ng Bids and Awards Committee member Resty Osias, DepEd Chief Accountant Rona Catalan, and Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Hawak po yung ebidensya ni Yusek Mercado. Binigyan siya ng sobre po. Pati yung sobre po, mga kababayan, intact. So, paano yon mga kababayan? Pasusubalian ni Sara Duterte. Di ba? Paano niya i-justify yung panunuhol niya? Anong motibo? Bakit siya namimigay ng perang ganon? Monthly po? Malinaw para manahimik yung mga opisyal na binibigyan niya kasi sila yung may authority sa bids and award. Mga transaksyon po ng DepEd, napakalinaw ang ibig sabihin noon, mga kababayan. Number 4, articles of impeachment, unexplained wealth in failure to disclose assets. In the Vice President's statement of assets, liabilities, and net worth, where her wealth increased by 4 times from 2007 to 2017. Saan galing yung yaman, mga kababayan? So dito, pabubuksan ang mga bank accounts ni Sara Duterte. May record siya. Sabi natin, talagang mamimilipit. Ang sinasabi ni Sara Duterte'ng bloodbath, siya po talagang magba-bloodbath. Lahat baliktad yung sinasabi niya. Pero maganda yung mga pinapakita niya, mga kababayan. Dagdagan po ninyo, doble ninyo ang pagiging mayabang, arugante. Makakatulong yan sa desisyon ng ating mga senator judges. Maganda, araw-araw magpa-interview ka at
pagmumurahin mo na yung mga prosecutors. Araw-arawin mo siya, no? Si Martin Romualdez. At yung ating Pangulong Bongbong, araw-arawin mo, paulanan mo ng pagmumura. Maganda yan. Number 5, involvement in extrajudicial killing in Davao City. Number 6, destabilization, insurrection, and public disorder efforts, which include boycotting the State of the Nation address or SONA while declaring herself designated survivor, leading rallies calling for Marcos' resignation, obstructing congressional investigation by ordering subordinates not to comply with subpoena, threatening bodily harm against the first couple and Romualdez. Dokumentado lahat yan, mga kababayan. At ang witness po, yung publiko mismo, kasi naka-live sa social media at sa mainstream media po. And number 7, the totality of the Vice President's conduct as the second highest official of the land. Tingin ninyo mga kababayan, ma-acquit si Sara Duterte sa tindi ng mga ebidensya na alam natin kasi witness tayo, lalo na sa Articles 1 to 3. Di ba? Yung sa 3 articles pa lang po, pag yung mga senador na mikit mata, alam na natin, kailangang tablay natin yung ating mga senador. May susunod pang eleksyon po, kailangan man ibubuto natin yung mga senador na konsentidor ng masama. Di ba po? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.